Amen. nandiyan sa ating kalagitnaan at hindi hindrance po kahit kuan basta sabi nga sa kanyang salita kung naroon ang dalawa at tatlo na yung Panginoong presensya ng Panginoon ay naroon. Amen. So, salamat sa gabi nito at isang magandang opportunity na pinagkaloob din sa akin para maghihiyag yung mga salita ng Panginoon at siya lang po yung may dakila sa aking buhay kasi siya po yung nagbibigay ng mga karunungan at wisdom at yung mga salita niya ay totoo. Amen. Po ba? Para hindi na po tayo magtagal. Ilang oras na ba ba? Ilang oras na? 9. Okay. Pero yung namnamin po natin yung mga salita ng Panginoon. Amen. Hindi po magbabad po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabi ito, Lord Father God. We lift up your name, we glorify your name, we exalt your name, O God. Salamat po, God, sa opportunity, O Lord Father God, sa freedom na pinagkaloob at kami po yung nagtipon-tipon para mag-aaral po sa iyong mga salita, O Lord Father God. Once again, we humbly come to your throne, O Lord Father God. Ano man ang nakikita mong balakid sa aming puso't isipan, O Lord Father God. Lord, we ask your forgiveness, O Lord Father God. Once again, O God, thank you for the cross given to us, Lord Father God. Thank you for your blood, Lord Father. Continue na siya pong naglinis sa aming mga kasalanan, Lord Father God. At Lord, sa gabi nito, we ask wisdom and knowledge, O Lord Father God. And Lord, let your Holy Spirit minister to us, O Lord Father God, na anumang mga salita na gusto mong ipahayag sa kalagitnaan namin, O Lord Father God, ay magsilbi pong rema, O Lord Father God, at maging rema at maging sandigan po namin sa aming pang-araw-araw na buhay, O Lord Father God. Patuloy at praying din, O Lord Father God, sa mga kapatiran po namin na on the way pa lang, O Lord Father God. Yes. Lord, ikaw po ang manahan sa kanila, O Lord Father God. Protect them, O Lord. Guide them, O Lord God. Convict them, O Lord Father God. At Lord Father God, salamat po. Ikaw lang may taas at may dakila sa amin, Lord Father God. In Jesus' Amen. name, Amen. Yes. Amen. So, ang ating topic for today is all about, sabi nga ang title ko is Build to Last. Yung pag nag-desisyon tayo, dapat alam natin na may kahantungan at ito ay tatagal. Amen. Amen. So, ang aking key text po ay matatagpuan po sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Gusto ko din i-connect sa naging tema po natin sa nung last Sunday na we must be stand firm. Stand firm po sa ating Panginoon. Sabi po dito, basahin ko po sa NIV version po. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who would build his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it did not fall, because it has its foundation on the rock. Yes. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built in his house on the sand. And the rain came down, and the stream rose, and the winds blew a bit against the house, and filled with a great crash. So, may dalawang pundasyon po dito na pag nabasa po natin ay may dalawa po tayong makikita sa yung nagpundasyon po siya sa rock, yung isa naman ay yung nagpundasyon lang sa buhanginan. Minsan sa buhay po natin, makikita po natin sa text na to, yung isang tao daw, isang marunong, ay nakinig sa mga salita ng Panginoon. Amen. At ginawa ito at pinamuhay niya sa kanyang buhay, ay siya po yung tumagal at siya po yung totoong kahit anong mangyari, kahit anong problema na dumating sa kanyang buhay, patuloy pa rin siyang nakatayo. Amen. Samantalang yung isa naman ay yung nakinig nga, pero hindi naman niya ginawa, hindi naman in-apply sa kanyang buhay. Pero nung dumating ang bagyo sa kanyang buhay, siya po ay bumagsak. Amen. Amen. So ang aking title ko ay Build to Last. Paano ba tayo mag-build? Ano ba yung pundasyon natin para tayo ay at mag-last? Ito ay magandang kantungan, ay magandang pundasyon. Hindi ito mababali kahit sino man. Amen. Sabi po, diba, ang example po dito, lahat po ng bagay ay sa mundong dito ay mayroon pong hangganan. Amen. Diba? Cellphone nga lang natin. Hindi po yung pangmatagalan, di ba? Minsan, battery nga lang, nauubos pa. Minsan may ka-text po tayo, minsan yung magandang palitan natin at yung mga may emergency call, nababalas po tayo. So, ibig sabihin po, yung cellphone, not built to last. At ganun din po yung mga gamit natin. Kunwari sa sapatos. May sapatos po tayo. Di ba, kung bumili tayo ng sapatos, hindi naman siguro na
Suot mo ngayon, tatagal ng ilang taon. Di ba ilang buwan lang yan, pag ginagamit-gamit natin ng tuluyan, hindi po siya pangmatagalan. So ang gusto ko pong i-share dito ay kung paano po tayo magpundasyon sa ating kung paano tayo magdesisyon na at natatagal na naaayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. So ang aking background po dito ay sabi nga sa binasa ko kanina ay sa Matthew chapter 7 na yung nagpundasyon sa rock at yung isa ay sa sand. Tapos ang pag binasa po natin kasi dito ay ito po yung conclusion ng bigyan ko lang natin ng a little background sa topic na yun ay doon sa Matthew chapter 7:24. Ito po yung conclusion ng yung mga parables po sa Matthew chapter 5, 6, and 7. Sabi po dito, nangaral po din si Jesus po siya po ay nagtuturo ng mga parables. Sabi po dito, kung may yung mga parables sa chapter 5, 6, and 7, nangaral po ang ating Panginoon punto po sa mga adultery, nangaral din po about sa mga divorce, at ganoon din po sa mga yung mga pangako na dapat tatapos. Nangaral din po ang ating Panginoon patungkol sa kung paano natin mahalin ang ating mga kaaway. Ganoon po, nag-aral din po siya sa tamang pagbibigay sa mga nangangailangan. At ganoon din po yung tamang prayer. Tamang prayer din at natatakil din yung fasting. Tapos ganoon din po yung judging others. Amen. Sa ang pinakalas po niya ay yung mga totoong true at false disciples. So ang conclusion po doon, pag binasa po natin therefore, mapapansin po natin doon therefore. So ibig sabihin, pag sinabi pong therefore, it's conclusion. Diba? So lahat po ng mga parables na narinig po natin, lahat po ng mga Bible study, lahat po ng mga preaching natin na ating mga narinig. Ito po yung pinaka-conclusion. Sabi po nga, basahin ko po siya ulit, therefore, lahat po ng mga nakinig at mga ginawa ang aking mga salita ay siya po yung mga may pundasyon po sa rock. At yung isa naman ay nakinig lang, pero hindi niya ginawa sa kanyang buhay. Ito po yung mga nakapundasyon sa buhanginan. Amen. So, may gusto pong may dalawang builders po doon. Gusto kong ipakilala, ay sinabi ko na-share ko na dati to, si Rocky at si Sandy. Para si Rocky ito yung nagpundasyon sa batuhan. Tapos si Sandy na, para din po natin, basta mamadali po natin maalala. Rocky ba ako or si Sandy? Amen. So, mayroon po siya. Ito naman ano ba ang ibig sabihin ng builder? Amen. Ano ba ang ibig sabihin ni Rocky? Ito po yung Rocky po from the Greek word. Pag sinabing rock kasi, ito ay salitang Petra. Ito yung sa Petra, yung ibig sabihin po ay bato. Ito po yung may ibig sabihin na stability, meaning sabihin na may stable po siya, firm, at immovable, at unchanging, at strong. So mayroon po siyang related po sa ating team po sa nung last sabi nga, immovable, stand firm. Amen. Tapos si Sandy naman, ito yung may Greek word na sa Amos po yung pronunciation. Ito yung ibig sabihin po, unstable po siya, yung pabago-bago yung decision niya sa buhay. Tapos movable po siya, 'di ba? Yung buhangin po pag mayroon po siyang konti, pwede pong tangayan ng hangin, tapos nalilipad po siya. Tapos changing at shifting, pabago-bago, talagang wala pong firm na decision. Tapos mayroon po siya easily move. Kunwari, di ba pag may balang, pwede mo siyang ilipat. Samantalang yung bato, kunwari kung malaking bato, hindi mo siya pwedeng buhatin, hindi lang kayang basta-basta lang, kailangan din ng tulong. Amen po. So, ibig sabihin po, ang totoong rock dito, ang ibinabanggit po dito, ay walang iba sa kundi si Jesus. Si Jesus is our rock. Jesus is rock. Sabi po nga sa Psalm chapter 89 verse 26, sabi po dito, "You are my Father, my God, the rock of my Savior." So, ang Panginoon po dito ay si Jesus po, at sinabi niyo po sa kanya Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, ibig sabihin po, hindi po pabago-bago ang ating Panginoon. Amen. So, siya po yung totoong rock sa ating buhay. Amen. Kung totoo po tayong nagbibuild sa rock kay Jesus, hindi po mabibuild o hindi po masishaken ang ating mga desisyon at
magpapatuloy po at mayroon pong kahantungan. It will be Amen. last. Amen po ba? Amen. Bilisan ko na lang po siya. Easy lang, easy lang. Easy lang. Easy lang, easy lang. Easy lang. Tapos pag sinabi po kasing build, pag sinabing build, kung paano ba tayo mag-build. Di ba pag pinag-usapan po kasi pag-build, ay doon sa pag nag-build po tayo ay may sisiguraduhin po tayo na tatagal. Kunwari na lang po sa business. Di ba? Hindi naman po siguro talagang magpuput po tayo ng business. Ay, gusto kong mag-put ng business pero sa isang linggo, babagsak na siya. Hindi naman po siguro ganun, di ba? Dapat pag nag-put po tayo ng business, ay pag nag-build po tayo, it will be last. At yung talagang lalago po siya. Amen. Tapos ganun din po sa family. Kung mag-build po tayo ng family, siguro pagkatapos ng kasal namin, or magkaroon kami ng isang anak, ay tapos na yung kasal namin, wala na yung effective. Hindi po, dapat magkaroon po tayo ng, totoo yung, hindi po dapat ganun yung mindset po natin. Amen, ganun din po sa ministry po natin. Ganun din po sa gawain ng Panginoon. Ganun po natin yung, dapat yung pagsisilbi natin sa Panginoon, na hindi lang po, ay gusto ka, yung pagsisilbi ko sa Panginoon ay ganito lang. Kung this month, magsisimba ako. Tapos sa susunod na araw, sa susunod na buwan, hindi na. Hindi po yung ganun yung tinatawag na, hindi po yung sinasabi na build not to last. So sa mga kapwa single po, sino kami single nito? Amen. Dalawa. Kung siguro naman, dapat siguro, di ba tayo? Ano yung pito? Dapat magkaroon po tayo yung mindset na lifetime mindset. Kunwari, pag nagliligaw po tayo, hindi lang po yung dapat naka-mindset lang. Try ko nga. Hindi lang yung mindset natin. Dapat, pag nagliligaw natin, ay, ito yung gusto ko. Tapos, ito yung mga kasama ko. So, we will building that will be last. So, yun po yung magandang mindset po as a Christian. Dapat ganun po yung, may po tayong mindset of a lifetime. Ganun din naman po, di ba? Ang ating Panginoon ay pagmamahal niya is eternal. Eternity. Wala pong kwan, unending, wala po siyang kwan. Wala pong katapusan at eternity. So ganun po dapat din po ang maging foundation natin kung ganun din po dapat yung mindset po natin. Dapat pag nagdesisyon po tayo at mag-build tayo ng isang bagay, ay dapat naka-build po sa rock. No other than Jesus sa ating buhay. Dapat anumang desisyon mo, dapat naayon ba ito sa salita ng Panginoon? Kung ito yung masusunod ba? Tama po ba ito? Tama ba ito? Naayon ba sa Kanya? O mali? Dapat, Lord, dapat i-ask mo muna natin ng permission sa ating Panginoon kung bakit ano yung mga desisyon natin. So, pag si Jesus po natin pinundasyon ang ating mga desisyon sa ating buhay, tsak po at guaranteed po na God, because God is faithful. Sabi nga, Jesus is the same yesterday, today. So, kanibig sabihin po, kung faithful siya yesterday, faithful siya ngayon, eternal, ganun po siya. Minsan minsan kasi ang hindi faithful eh. Ang tao talaga hindi po faithful eh. Minsan, tama ako dito, nag-ayon ka, pero kinabukasan na, wala na yung desisyon mo nung kwan. Ay, hindi ko sinabi yan. Dapat, as a Christian, we must maging faithful din po tayo at yung talagang yung namumutawi sa ating bibig at ating mga desisyon ay nanggagaling sa ating Panginoon. Yun po yung totoong may pundasyon sa ating Panginoon. So yung isang points ko kanina nakalimutan ko, may tatlo po kong bagay na i-share, yung I am builder. Alam po natin kung saan po tayo nagbibuild. Pangalawa po, yung what we build will be tested. Kung ano yung desisyon po natin, ay kung ano yung itinayo natin, ay masusubok po yan. Amen. Amen. Lahat naman siguro tayo nasusubok. Ano mang problema, ano man mga pinagdadaanan natin ngayon, natitest po natin. Amen. Kung gaano tayo katatag sa ating Panginoon. Sabi nga sa kanyalita, di ba, anuman doon pag binasa po natin sa text po natin, di ba sinubok po siya? Sinubok po, sabi po dito, but the rain came down. So may mga unos, may mga bagyong dumating sa kanila, or came down, stream rose, and the winds blow, may mga hangin. Ito po may mga flavor po sa atin, yung mga test sa buhay. Kung gaano talaga tayo katatag, o gaano ka-firm ang ating faith sa ating Panginoon. So God's allow
God's allows circumstances in order for us to learn from the circumstances na nangyayari at maging firm at maging stronger pa tayo sa ating faith, sa ating Amen. Panginoon. Minsan ganun naman, di ba? Amen. Matetest mo ang isang bagay kung gaano siya katatag kung makakaranas ka siya ng anumang problema. Amen. Diba? Hindi mo masasabi ang isang bahay na matibay yan kung hindi pa siya nakaranas ng mga bagyong unos sa buhay. Yung unos na pagkatapos mo na-realize, pagkatapos na yung mga nangyayaring bagyo ay matibay ito. Masasabi mo siyang matibay kasi nung nasubok siya, at anumang mga problemang dumaan at nasubok, doon nakatayo pa rin ng isang bagay. Ganun din po tayo. Minsan, God's allow yung mga pagsubok, mga problema, anuman ang mga ating nararanasan sa ating buhay. If we build in the rock, if we build on Jesus, doon po, isusubok at doon po tayo nakikita kung paano, kung totoong pundasyon ang nasa atin. Amen. Amen. So, ganun din po sa sandy. Gusto ko sa rock po, nag-focus po ako sa rocks. Ito yung mga sandy. Pag sinabi pong sand po kasi, ito po yung may related po sa mga emotion po natin. Minsan, di ba yung rock, ito may confirm. Ito po yung sand, pag sinabi ko kanina yung sand, ito yung unstable, unchanging. Ito yung pabalibar. Minsan, may applicable po sa ating emotion. Yung great picture po ng sand is our emotion. Minsan, okay ka ngayon. Kinabukasan, hindi. Di po ba? Wala naman sigurong tao na masaya. Ibang lahi na yan. Baka nasa mga kaibigan na yan. Baka nasa mental na yan. So, minsan malungkot ka, minsan masaya ka, minsan hindi mawari. Amen. So ganun po yung mga tao na nagbibuild sa sand, ito yung mga nagre-rely lang sa kanilang emotion. So, isa pong example nito ay yung kunwari sa church na lang. Ito yung emotion ng Sandy sa church. Kunwari, kung okay siya, kung nasa mood siya, mag-attend siya sa church. Yun yung word, yung Sandy. Tapos pag nasa mood na tutugtog at kakanta, ay pwede siya. Ay pwede, realize emotion siya. Pero pag may problema siya, ay, yan ka muna. Ganyan yung emotion. Saka muna. I-fix ko muna yung sarili ko, bago yung one. Minsan ito yung mentality na ito yung mga sandy na tao. We rely sa kanilang emotion. Not on the rock, not on on Jesus. So dapat ay ganun din po ang emotion, ganun po ang buhay din ng sandy na tao. Ay parang roller coaster po daw. Minsan ang buhay daw niya ay pataas, minsan pababa, minsan paikot-ikot, minsan nakakasuka. Pero lahat ng bagay na yon, back to base po siya. Ganun, di ba ganun po yung picture ng roller coaster? Kahit anumang ikot yan, kahit anumang kuwat yan, pero babalik at babalik po rin sa anong meron siya. Ganun po yung mga taong sandy. Ito yung mga nagbibuild more and emotion. Sumalaso. May Tagalog dito. Tagalog po. Tagalog. Kaya nga. Tapos ito yung mga taong walang staying power na sinasabi. Yung staying power yung hindi po tumatagal. Kunwari pag na regret sa isang bagay, ay ito yung nag-give up na ba? Kumbaga. Kunting nasubok lang kunting bagay lang, kunting problema lang, di ko na kaya. Hindi po. Ito po yung mga taong nag-build po sa sand. Samantalang dun sa rock talaga, ito yung hindi takong kahit anumang bagyo at anumang panyan, sugod ng sugod yan. Kasi rock eh. Kahit anuman, nakatayo pa rin. Amen. Samantalang sa sandy, kunting hagod ng hangin, ang problema yan, napupuwing. Minsan ganun po, yung mga taong sandy po, sila po yung mga nakakapuwing.
Amen po ba? Minsan, Madami palang Sunday. minsan mga tao nakakapuwi. Minsan kasi may mga tao talagang nakakatingin din sa mga, ay, bakit ito? Pero hindi po yung dapat yung mindset po natin. Dapat we must focus on Jesus. Amen. Po tayo. We stand and be firm, tower pan. At yung build po natin ay hindi po natin ibase sa ating emosyon. Amen. Kundi ibase po natin ang ating, ibase mo natin sa ating Panginoon. Amen. Kahit anumang desisyon mo, unahin mo natin ang ating Panginoon. Amen. So, ganun po siya. Ang pangatlong points ko po siya ay ito yung how do we respond to our foundation. Kasabi ko kanina, ano po yung klaseng builder po tayo. Tapos, kung ano yung build po natin, kung paano tayo mag-build, it will be tested. Tapos yung pangatlo po, ito yung how do we respond our foundation. Ito po minsan, ito po na yung attitude po natin. Ito po yung behavior po natin. Kung ano yung decision mo, ano yung factor na naging decision mo bago mo ginawa yung isang bagay na yun. Kunwari, nag-decision ka ngayon, example po, yung pag-attend sa church na lang po. Ano yung ayaw din respond? Kasi sabi na mahal ka ng Panginoon at mahal mo ng Panginoon, so pupunta ka sa Sunday. Pero yung at tested minsan, yung matetest po siya ay marami pong gawain na kunwari maraming labahan, doon po na-test sa ating faith. Tapos ito yung how to respond. Gaano kaalaga, ito na yung sinasabing, gaano kahalaga, gaano mo pinapahalagaan ang mga salita na narinig mo at paano mo i-apply sa buhay mo. Amen. Amen. Samantalang, sabi nga, babasahin po natin sa text naman natin, sabi po sa Rock, sabi nga, chapter 4, everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Ito yung mga tao talagang nakinig at ginawa ang mga salita ng Diyos sa kanilang buhay. Minsan ganito, minsan po talaga makikita mo ang totoong Kristiyano base sa kanyang desisyon at base mo paano siya gumalaw at paano siya passionate sa gawain ng Panginoon. Amen. Kahit walang nagsasabi, kahit wala pong nandun yung initiative na ay kulang pala dito. So, ganun po yung mga salita, sabi sa we are basing sa mga salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon na dapat mayroon po tayong motivation. Yung mga respond po, minsan po sa motivation ko sa aking buhay, kung ano po yung mga motivation ko po ay, yung isa lang po motivation ko sa ating Panginoon, I love God and I love people. Amen. Bakit ko ginagawa isang bagay na to? I love God. Bakit ako nag-attend dito? I love people. Ganun po yung motivation ko sa aking buhay. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, kasi ganun po yung commandments ng Panginoon eh. If we really love the Lord with all your hearts, and at pangsa po yung love one another. So ganun po, nagkaroon po tayo ng yung unity. Yung natetest po talaga that we are blessed. Na-bless po ako sa church na to kasi hindi ko expect na talagang God put me in this church. Talagang na-exercise din po yung faith ko. At talagang nakikita po yung unity ng church na to. At talagang we're blessed kasi talagang wow, thank you Lord for giving me this church. At na-apply ko din po yung mga binigay na talents sa ating Panginoon. At so ganun po, how do you respond our foundation? If we are building on the right foundation, that is on Jesus, everything will follow. And we put all the teaching of God in our life and put it into practice, it will be less. Amen. Amen. So, lahat po tayo ay dapat hindi lang po, we don't rely on our emotions. Alam mo naman kung nagre-rely ka lang sa emotions mo eh. Amen? Amen po ba? Amen. Ano ba ang mga example ng mga taong nasa emosyon? Ganito po. Sabi ko kanina, kung nasa mood, doon lang siya pupunta. Kung malakas siya, doon lang po siya. Pero pag mahinang-hina na, doon lang po siya, doon siya lang nag-give up. Dapat, no matter what happened, no matter what circumstances, what we had, no matter what naman, we must only focus on Jesus. Amen. Amen. At anumang pagsubok,
we will never, hindi po natin, hindi po natin yun yung service sa ating Panginoon. At sabi nga, isa din po, until our breath runs dry, we will serve the Lord. Amen. At, Amen. Ganun po lang siya. Amen. So, babasahin ko po lang yung text para sa mga bagong hindi po nakakam dito. Sabi ko dito, Amen. therefore, who hear this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house in the rock. So, yun po natin, rock. And verse, therefore, everyone who hears this word of mine puts them into practice, put in the rock. Verse 25, the rain came down, the streams rose, and the winds blew, beat them against the house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. This is in Jesus. Verse 26, but everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built this house with sand. Verse 27, the rain came down, the sun rose, and the winds blew, beat against the house, which fell, break, crash. So, ang tanong ko po sa inyo, saan po tayo ng pundasyon? Sa Sa bato. ating Panginoon? Kay Minsan Jesus. po, minsan sandy, palaging nasa rock ka ba? O minsan sandy ka din. Minsan halo-halo. Amen. So, magkaroon po tayo, we must stand for. Amen. Magkaroon po lang po tayo ng tamang pundasyon. Amen. Dapat yung foundation, magbibuild na po tayo. Kung magbibuild ka na lang, kay Jesus na. Amen. Hindi lang sa nakabase sa ating emotion. Whatever na gagawin mo sa iyong buhay, whatever decision na iyong gagawin sa buhay, mas nakatuon pa rin sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, let's us stand para close po natin yung ating gawain sa gabi nito. Minsan, kantahin po natin minsan ulit yung kay buti-buti mo. Mas feel the presence of the Lord. I know na Yes. nasa gitna po natin ngayon. Minsan nagiging sandy ka, Lord. Minsan emotional po ako, Lord, sorry. At ganun din po minsan, Lord, salamat po, Lord, Father God. At nandyan ka, na faithful din sa ating buhay. Kantahin po natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, amen, Lord. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord, ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Antayin po natin ang sa ating mula sa ating puso. Buti-buti mo, Panginoon. Yes, Father God. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri mo, Lord God. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mga
kong may challenge sa bawat isa sa atin. Kung magbibuild ka ng iyong pundasyon, saan ka magbibuild ng pundasyon mo sa gabi nito? Believing in Jesus, also based on our emotion. Ang emotion po ay nasishaken po yan. Kung saan ka lang, nasa mood ka lang, dun ka lang. But pag sa ating Panginoon ay nakapundasyon po tayo sa ating Panginoon, will never be shaken. Amen. Yes. Never be movable. Hindi po siya mamubog. Amen. At hindi, mayroon pong stability. Oh Lord Father God, we ask your presence in this evening, oh Lord Father God. Minister to us, oh Lord Father God. Lord, we ask sorry, oh Lord Father God. So Lord Father God, minsan, oh Lord Father God, nagiging emotional kami minsan, oh Lord Father God, sa aming buhay, oh Lord Father God. Minsan, oh Lord Father God, yung mga salita mo, oh Lord Father God, ay binabaliwala din namin at di po namin nalalagay ito sa mga, di po namin naprapractice minsan, oh Lord Father God. Lord, sa gabing ito, O Lord Father God, gusto mo namin, O Lord Father God, magkaroon ng magandang desisyon, O Lord Father God. Magkaroon po kami ng desisyon na magbibuild kami, O Lord Father God, lamang sa iyo, O Lord Father God. Anumang mga desisyon namin sa buhay, O Lord Father God, we ask, O Lord Father God, your power, O Lord Father God, na we rely everything to you, O Lord Father God. No longer I, O Lord Father God, ang maghari sa aming buhay, kundi ikaw lang ang gusto. Lord, continue to change our heart and mind, O Lord Father God. Lord. Lord, tuluyin mo kami baguhin, O Lord Father God. God. Lord Father God, sa mga kapatid narito, O Lord Father God, we are praying, O Lord Father God, na ikaw po, O Lord Father God, anumang decision sa kanilang buhay, O Lord Father God. Lord, we are eager, O Lord Father God, sa iyong presensya sa gabi nito, O Lord Father God. Lord Father, we are hunger, O Lord God. We are thirst, O Lord Father God. The desire of our heart, O Lord God, this evening is Amen. proclaim that you are the living God in our Jesus, O Lord Father God. You are the rock of our life, O Lord Father God. Lord, we're praying, O Lord Father God, this church, O Lord God, salamat po sa church na to, O Lord Father God, na patuloy mong ginagamit, O Lord Father God. Lord Father God, continue, Lord Father God, na gamitin mo ang bawat isa na narito, Lord Father God, Lord Father God, anumang circumstances, O Lord, na aming napagdadaanan ngayon, O Lord Father God. Lord, you allow din all these things, O Lord Father God, to test our faith, O Lord God, in you, O Lord Father God. And Lord, gusto mo pong kaming maging sandalan ka namin sa aming mga desisyon, O Lord Father God, sa anumang mga circumstances, O Lord Father God. O Lord Father God, bless everyone. Bless mo, Lord Father God, sa mga church leaders, O Lord Father God, sa church na to, Lord Father God. Our summoning, O Lord Father God. Yes. Our pastor, Reverend Pastor Cho, O Lord Father God. Pastor Raul, O Lord Father God. Our elder, O Lord Father God. Our deacon, O Lord Father God. Every members, Lord Father God, in this church, O Lord Father God. Revive once again, restore once again the joy of salvation in our heart, O Lord Father God. Lord. Lord Father God, continue to ignite, O Lord Father God, Lord Father God. Use us, O Lord Father God. Yes, Lord God, in Jesus. Use us, O Lord Father God. Sa mga di pa nakakilala, O Lord Father God, sa labas, O Lord Father God. At i-bless mo po, O Lord Father God, ang bawat family, O Lord Father God, na represent sa gabi nito, O Lord Father God. Amen. Continue to comfort us, O Lord God, because you are our strength, O Lord God. Empower us, O Lord Father God. Yes, Lord. Through your words and through your words, O Lord Father God. Salamat po sa pagkakataon ito na ito, O Lord Father God. Walang ibang may dadakila, O Lord Father God, kundi ikaw lamang aming papasasalamatan. Because ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na faithful forever, O Lord Father God, sa aming buhay, O Lord Yes, Father God. Lord. Thank you for words, O Lord Father God. We glorify your name. We exalt your name, O Lord God. You deserve the highest praise, O Lord Father God. In Jesus' mighty name, na po'y magsabi ng Amen. Amen. Amen.